sadyang isa-isa nang naglaglagan na tila kumalas at naglalabasan na magsalita ang mga nasa Senado at ang ilang personalidad para ilantad ang katotohanan laban sa kasinungalingan. At sadyang hindi na talaga mapipigilan pa. Lalabas at lalabas na talaga ang buong katotohanan na siyang hahatol at mananaig sa mga kabulastugan at kasinungalingan na tila kinasasangkutan di umano ng gobyernong Agba. Matapos ang di umano'y iligal na pag-aresto sa dating Pangulo na si Rodrigo Duterte para isuko sa dayuhang hukuman at dalhin sa ICC sa The Hague, Netherlands, kilalang pamilya sa larangan ng politika na sina Manny Villar, Senator Cynthia Villar at si Senator Mark Villar di mapipigilang binasag ang katahimikan. Is this just a coincidence? Nung panahon ni Ninoy na binaril siya, ang nakaupo ay si Marcos Sr. Nung kinidnap si Tatay Digong, ang nakaupo si Marcos Jr. Coincidence? Ayan po yung konteksto. Kaya po kino-compare ni BP Sara na pag ito umuwi, patay. Bakit? Si Ninoy din naman pinaalis eh. Sige, para yung kaso mo wala dito, magpagamot ka doon sa ibang bansa. Kaya lang bumalik. The threat sa political career ng Marcos, patay. Hindi ko sinasabing si Marcos Sr. pumatay. But just look at the coincidence. Here, kinidnap si PRRD because of political issues. Ang sabi, political harassment. Pag nagpumilit bumalik, again, the same Marcos ang nakaupo. Hindi po ako nagbibintang. Ini-explain ko lang that the coincidence could be too much, kaya kino-compare ni BP Sara. Claire, sana naiintindihan mo yun. Hitler. Matatanda ang sinabi ni Duterte noong taong 2016. Aniya, kung may Hitler ang Germany, ang Pilipinas naman may Duterte. At tulad daw ng pagpatay ni Hitler sa milyon-milyong Hudyo noon, papatayin naman daw ni Duterte ang milyong-milyong lulong sa droga sa Pilipinas. Kalaunan ay personal na humingi ng tawad si Duterte sa Jewish community dahil sa pahayag na ito. Sabi naman ng pamilya Aquino, kung pag-aaralan ang kasaysayan, makikita na iba ang ginawa kay Ninoy sa pinagdaanan ngayon ni Duterte. Ito namang mga kalyado ni Ninoy, ito namang kamag-anak ni Ninoy, umiepal pa eh. Isa pa kayo. Di ba? Ganun ang pag-interpret ng isang bagay. Huwag niyong iaalis sa konteksto. Ako kung ako anak ni Tatay Digong, no way, hell no. Hindi ako papayag i-compare yung tatay kong si Tatay Digong kay Ninoy. No way. Tapos kayo pa nagsasalitang ganyan. Ina-out of context nyo yung sinasabi ni BP Sara. Inililigaw nyo kayong mga Aquino, mga dilaw. Huwag na kayong makisawsaw. Yung pagbaril lang. Yung krimen sa airport. And at the same time, the people involved galing sa isang angkan. Period. Pambihira itong mga to. Nagbabalita mula sa front. Ay nako. Next topic po tayo. Ito, matindi ito. Me out. At meron pang 2 susunod. Naaalis na rin. Hindi ikinampanya ni Pangulong Bongbong Marcos ang kapatid niyang si Senator Amy Marcos sa campaign rallies ng administration ticket sa Cavite at Laguna nitong weekend. May koneksyon kaya yan sa posisyon ng senadora sa pagpapaaresto kay dating Pangulong Rodrigo Duterte? Narito ang aking report. Kahit ilang beses nang umabsent noon sa kampanya ng Alyansa para sa Bagong Pilipinas si Senator Amy Marcos, hindi siya nakakalimutang ikampanya sa entablado ng kanyang kapatid na si Pangulong Bongbong Marcos. Pero sa campaign rally nitong Biyernes sa Cavite at nitong Sabado sa Laguna, kung saan absent na naman ang senadora, hindi na siya binanggit ng Pangulo. Magkaisa po tayo sa ating alyansa. At huwag natin gawing alyansa lamang nitong 11. Ay, medyo nadulas siya ron. Medyo nadala. 10. Kasi 12 po yan eh. 10 tapos, mali itong 11. Sige. Anong ibig niya sabihin? Si Amy wala. Medyo nadulas lang siya ng 10. So, sino pa yung isa? Eto, may mga nagsasabi, okay? May nagme-message sa akin galing sa mga lihitimong taga-suporta at lihitimong apelyido. Isang lihitimong kilalang apelyido dito sa Pilipinas. Okay? Ang sinasabi, ito.
si Amy tinatabangan na dito. I don't know if it's true or not o ginagamit lang ni Amy ang Duterte. Basta para sa akin, huwag nyo iboboto si Amy. Yan na, diretsahan sinasabi ko, wala akong tiwala. Pero kung umalis si Amy ng tuluyan, that's good. Dahil di umano, meron pang dalawang susunod. Kayong matitinong senador dyan at alam ninyo sa sarili ninyo na yung pagkakahuli kay Tatay Digong ay illegal, ay kidnapping sa layman at para sa mga abogado, tinatawag nilang extra rendition, umalis na kayo dyan. Kasi hindi kayo pwedeng sumasayaw sa dalawang ilog. Ito ang balita ngayon, trending at pinag-uusapan ngayon sa mundo ng social media. Ang di umano'y balitang mukhang sadyang isa-isa nang naglaglagan na tila kumalas at naglalabasan na magsalita ang mga nasa Senado at ang ilang personalidad para ilantad ang katotohanan laban sa kasinungalingan. At sadyang hindi na talaga mapipigilan pa. Lalabas at lalabas na talaga ang buong katotohanan na siyang hahatol at mananaig sa mga kabulastugan at kasinungalingan na tila kinasasangkutan di umano ng gobyerno ng Agba. Matapos ang di umano'y iligal na pag-aresto sa dating Pangulo na si Rodrigo Duterte para isuko sa dayuhang hukuman at dalhin sa ICC sa The Hague, Netherlands, kilalang pamilya sa larangan ng politika na sina Manny Villar, Senator Cynthia Villar at si Senator Mark Villar, di mapipigilang binasag ang katahimikan at katotohanan at tahasang sinampal ng kahiyan matapos inilantad sa publiko ang kanilang saloobin patungkol sa di umano'y iligal na pag-aresto sa dating Pangulo na si Rodrigo Duterte. Pero bago ang lahat, kung bago ka pa lamang sa aming channel, please huwag kalimutang mag-like, subscribe at i-click ang notification bell para mas maging updated ka pa lalo sa lahat pa ng bagong video na i-upload namin. At eto na nga mga kababayan, matapos ang tila pananahimik, mukhang tila isa-isa nang kumalas ang pamilyang Villar na sina businessman at dating president ng Senado na si Manny Villar at ang kasalukuyang senadora na si Cynthia Villar at ang anak nito na si Senador Mark Villar. Matapang na nagsalita at walang pagdadalawang isip na sinapol ng katotohanan at kahiyan ang mga sangkot sa di umano'y iligal na pag-aresto sa dating Pangulo. Di man pinangalanan, ngunit datapwa tila nasampal ng kahiyan at katotohanan ang di umano'y ginawang kabulastugan ng Administrasyong Marcos Jr. sa di umano'y iligal na pag-aresto sa dating Pangulong Duterte para mahatulan sa dayuhang hukuman at sa di umano'y sapilitang pagdala sa ICC sa The Hague, Netherlands na wala man lang kalaban-laban. Ayon pa sa post online, mga Villar bumoses para kay Digong. Bumoses sa mga Villar para suportahan ang dating Pangulong Rodrigo Duterte at kinundi na ang nalalapit na paglilitis nito sa isang foreign court. Ipinahayag ni Senator Cynthia Villar nitong Huwebes, Marso 13 ang kanyang pagtutol na ibinigay umano ang dating Pangulo sa kamay ng mga foreigner. Sinabi naman ng dating Senate President na si Manny Villar na nasaktan umano siya nang makita ang kanyang very good friend na si Digong na inialay umano ang sarili sa pagsiserbisyo sa publiko na dalhin at parusahan ng foreign entity. Unquote. Narito naman ang kabuang pahayag at buwelta ng dating Senate President na si Manny Villar kaugnay sa di umano'y iligal na pag-aresto sa dating Pangulong Duterte. Ayon pa sa kanya, "It was my hope that former President Rodrigo Duterte would have the opportunity to defend himself in our court under the protection of our country's rule of law. I spent years protecting Filipinos overseas when they were charged abroad. That is why it was painful to see a very good friend, a former president who has dedicated himself to public service, a Filipino citizen being taken in charge by a foreign entity. But he is now in the custody of International Criminal Court ICC. I am certain that as a lawyer himself, former President Digong will avail himself of all legal remedies in order to defend himself before the ICC. I trust that the ICC will conduct fair judicial proceedings protecting the rights of the defendant. My prayers are with him."
Unquote. Narito naman ang buong pahayag at buwelta ng kanyang may bahay at ang kanyang anak na sina Cynthia Villar at Mark Villar na tila sumampal ng kahiyan at katotohanan sa mga kabulastugan ng gobyerno sa di umano'y iligal na pag-aresto sa dating Pangulong Duterte. At ayon pa sa kanila, we don't give our former president to the foreigner. I'm sad that your simply wish to be judged by the Filipino people did not reach fruition. Unquote. Pag-usapan natin ito, yung banta na babarilin si Tatay Digong. Umalma naman ang Malacanang sa babala ni VP Sara kay dating Pangulong Duterte na Naku, ano yan? matulad siya sa sinapit ni Ninoy Aquino kung uuwi siya ng Pilipinas. May pahayag din ang palasyo tungkol sa mga panawagang pagbitiw na sa pwesto si Pangulong Bongbong Marcos. Nasa frontline ng balitang yan si Maricel Halili. Marcos resign! Marcos resign. Sinong makikinabang? Yan ang tanong ng Malacanang. Nako, eto na naman to. Pag-iinitin ko na naman ang ulo ninyo. Sino daw ang makikinabang kung sakaling matanggal si Marcos at mag-resign si Marcos? Sa mga panawagan ng ilang Duterte supporters na magbitiw sa pwesto si Pangulong Bongbong Marcos. Kahit sabihin po ni VP Sara o kayo nagsabi niyan, siya pa rin po ang makikinabang. Hindi po kami naniniwalang siya makikinabang. Alam mo kung bakit? Ang makikinabang pag nag-resign si Marcos, ang taong bayan. Sa katunayan, pwedeng makatulong si Marcos. Pwedeng pinakamalaki na maitutulong na naging presidente ang Pilipinas si Marcos. Ano yung pinakamalaking maitutulong ni Marcos? Mag-resign. Simple. Alam mo pag nag-resign yan, naku! Ang laki po ng iaangat ng bansang Pilipinas. Malaking maitutulong sa mga Pilipino. Wala na tayong projects, infrastructure, wala na. So hindi po si VP Sara makikinabang. Bakit kanyo? Sa katunayan, eto, Attorney Claire, huwag mong itatangging hindi mo alam. Lahat ng Pilipino alam to. Kabobo mo na lang pag hindi mo alam to. Sigurado ng presidente dapat si VP Sara. Pero sa dahilanan na gusto niya na magkaisa ang Pilipino, nagbigay siya kay BBM. Alam mo yan, Claire, don't deny that. Even yung anak ni Marcos, even yung kapatid ni Marcos, even yung asawa ni Marcos, even yung pamilya ni Marcos, at even yung mga sipsip na sekretary ni Marcos, alam na dapat presidente si VP Sara. Nagbigay lang talaga si Sara. Alam nila yun. Kaya nga sila nakiusap kay VP Sara na mag-unity team na lang, wag nang tumakbong presidente. Even si Amy Marcos na kapatid niya, inamin nila yon. Na nakiusap sila kay hindi mananalo si BBM kung hindi nagbitaw si VP Sara as presidential candidate. Don't tell us that you are that stupid na hindi mo yan alam, Claire. Even yung mga mangmang tao alam yan. Kayo sa mga nanonood nito, alam nyo ba yan o hindi? Napaka-imposible naman. Kahit kayong mga maka-Marcos, kahit kayong mga bashers ko, alam nyo yan o hindi? Na ang dapat presidente natin si VP Sara. So, kung ang pag-uusapan natin pakinabang, at gusto lang ni VP Sara maging presidente, at gusto lang niya makinabang, dapat ginawa niya na dati pa. Hindi na siya nag-vice president. Ito totoo. Ang makikinabang pag nag-resign si Marcos, taong bayan. Masakit, no? Masakit tanggapin, pero yan ang totoo. Banat pa ni Castro, mahirap maging leader ang maraming tinatago lalo na pagdating sa pondo. Habang nagtatalumpati sa harap ng mga nagpo-protestang Pinoy na sumusuporta kay dating Pangulong Rodrigo Duterte, kinuwento ni VP Sara ang babala niya sa kanyang ama. Mahirap daw bumalik sa Pilipinas dahil baka Teka muna, bago tayo pumunta dyan, sana binalita na rin. Anyway, may ganyang media talaga. But anyway, sana binalita. Bakit ba pinagre-resign si Marcos? Okay? Isa sa natakel kanina ni VP Sara dyan ay patungkol doon sa dapat magpa-drug test si Marcos. Kasi kung wala ka sa katinuan, wala kang magagawang pagsisilbi sa taong bayan. At meron ang usapin na si Marcos ay bangag. Kaya nga yan ang sigaw ng tao Marcos bangag! Marcos bangag! Marcos bangag! Ang tanong ko, kayong baka nanonood dito, kahit ikaw bashers, mga bashers dito, kayong mga maka-Marcos, naniniwala ba kayong hindi tumitira si Marcos? Hindi adik si Marcos? Hindi bangag si Marcos? Diba? Hindi ako maghuhusga. Ako kasi, ang gusto ko, ang paghuhusga nasa korte. Nasa Diyos. Ang tanong lang kasi rito, bakit ayaw magpa-drug test? Diba?
Yun lang naman ang hinihingi ng taong bayan eh. Kaya until now, kine-question ni BP Sara na dapat ka mag-resign kung hindi mo kaya magpa-drug test. Dahil sablay ka dyan. Diba? Wala ka sa katinuan kung bangag ka nga. Ano iisipin ng tao? Kasi kaya ka takot sa drug test dahil bangag ka talaga. Okay? Hindi ko po kayo pinagbibintangan. Marcos, BBM. Pero para matapos na, pa-drug test ka na. Yan ang sinisigaw ng taong bayan, Marcos, bangag eh. Sana man lang nakikinig ka sa taong bayan. Yan po ang problema ng gobyerno mo, Marcos, hindi ka nakikinig. Iniisip na nga nilang bangag ka, ayaw ka pa pa-drug test. Tigas ng ulo mo eh. Oh. Di ba, Claire? Ba't hindi mo i-convince yung amo mo magpa-drug test? Tuloy tayo. Pilipinas dahil baka matulad lang siya sa sinabi ni dating Senador Ninoy Aquino na binaril sa tarmac pagbalik sa bansa mula sa Amerika. Pero tugon dito ng Malacanang. So napakalayo pong ipakumpara ang sarili o ikumpara ang dating Pangulong Duterte. Teka muna, Claire. Ano ba namang klaseng ano yan? Ano ba namang klaseng sagot yan? Para ka namang hindi sa... Ay, Attorney Vic! Attorney Jimmy Bondok! Ano ba itong klaseng attorney na ito? Pagsabihan nyo nga ito kasi nasisira yung mga abogado sa mga reasoning nitong babae na ito. Ha? Kahit hindi ito kaalyado ni Attorney Vic, nila Attorney Bondok siyempre abogado tas ganyan hindi naman kino-compare si Marcos kay Ninoy. Hello! Kino-compare lang dahil binaril si Ninoy sa airport. At si PRRD kinidnap din sa airport. Yun lang yun. Hindi kino-compare ni VP Sara kay Ninoy. Hello! You know why, Claire? Medyo mahina utak mo dito. Alam ko mas matalino ka sa akin. Alam naman natin abogado ka eh. But yung reasoning mong yan, ang layo. Alam mo, injustice po yan para i-compare si PRRD kay Ninoy Aquino. Una, si PRRD galit na galit sa adik. Masasabi mo ba kay Ninoy yon? Ikaw na sumagot. Pangalawa, ito pinakamatindi. Si PRRD galit na galit na galit sa komunista. Hindi nagkakanlong at hindi galit na galit na galit na galit sa NPA. Si Ninoy ba galit sa komunista? Nagtatanong lang. Si Ninoy ba galit sa NPA? So hindi po tayo nagko-compare dito. Yung barilan lang sa airport, yun lang po yun. Di ba? Pambihira namang Claire. Kay Ninoy Aquino na hindi nagkaroon ng anumang record ng mass Teka muna. murder. Ayan, isa pa to. Attorney Vic! Pasensya na ha. Attorney Tor yun. Kasi, Attorney Jimmy Bondok, kasi matatalinong abogado yan eh. Nasisira yung tatlong yun at mga libo-libong abogado pa sa Pilipinas dahil sa mga ganitong reasoning nitong abogadong ito. Alam ng abogado to. Walang abogado hindi alam to. An accused is considered innocent until proven guilty. Wala nga kayong sinampa kay PRRD na kaso eh. Yung sinasabi nyo 40,000, 50,000, 5,000, libo-libo yung sinasabi nyo nga crime against humanity. Pagdating sa ICC, daan lang. Wala pa atang 100. Asa na yung libo-libong pinagmamalaki nyo? Na hindi lang makuha dito ang justisya. Pero pagdating sa ICC, kukunin na justisya. Asa na yun? Nasa ICC na. Ba't libo-libong inaano nyo? Di ba? Wala pa nga sa 100 yung kaso dun kay PRRD. Nakikita nyo reasoning nitong Ale na ito? Bakit? Si Ninoy ba? Hindi ba kinasuhan din ni Marcos? Kaya nga pinalipad ng ano. Pero wag na natin pag-usapan yun. Ng Amerika? Ng ibang bansa? Pero hindi yun ang issue. Hindi yun ang issue. Ang issue rito, wag tayong aralin mo yung batas. Hanggat kayo nga, si Castro convicted na, hindi nyo pa inagalaw. Si Marcos nga may problema eh. Final and executory. Yung kanyang estate tax hanggang ngayon hindi pa binabayaran. Hindi ako nagsabi noon korte, final and executory. Tapos si PRRD pagbibintakan nyo, wala pa namang kaso, wala pang kaso, wala pang ano. Anong klaseng abogado ito? Or crimes against humanity. Malayo raw si Duterte kay Ninoy. Mismo Totoo. ang dating Pangulo pa nga raw ang nagkumpara noon Ito sa sarili kay Ito lang. Totoong malayo.
si PRRD kay Ninoy. Bakit lang ba kinumpare? Alam mo, pag kasi nagko-compare ka ng isang tao, kailangan mong kuhanin yung konteksto. Yan ata ang hindi alam ni Claire. Kahit halimbawa magbabasa ka ng batas, kukunin mo yung konteksto. Magbabasa ka ng Biblia, kukunin mo yung konteksto. Ano ba konteksto nito? Binaril si Ninoy Aquino sa airport at si PRRD kinidnap sa airport. Same scenario. And again, both Marcos ang nakaupo. Yun. Is this just a coincidence? Nung panahon ni Ninoy na binaril siya, ang nakaupo ay si Marcos Sr. Nung kinidnap si Tatay Digong, ang nakaupo si Marcos Jr. Coincidence? Ayan po yung konteksto. Kaya po kino-compare ni BP Sara na pag ito umuwi, patay. Bakit? Si Ninoy din naman pinaalis eh. Sige, para yung kaso mo wala dito, magpagamot ka doon sa ibang bansa. Kaya lang bumalik. Threat sa political career ng Marcos. Patay. Hindi ko sinasabing si Marcos Sr. pumatay. But just look at the coincidence. Here, kinidnap si PRRD because of political issues. Ang sabi, political harassment. Pag nagpumilit bumalik, again, the same Marcos ang nakaupo. Hindi po ako nagbibintang. Ini-explain ko lang that the coincidence could be too much, kaya kino-compare ni BP Sara. Claire, sana naiintindihan mo yun. Hitler. Matatanda ang sinabi yan ni Duterte noong taong 2016. Aniya, kung may Hitler ang Germany, ang Pilipinas naman may Duterte. At tulad daw ng pagpatay ni Hitler sa milyon-milyong Hudyo noon, papatayin naman daw ni Duterte ang milyong-milyong lulong sa droga sa Pilipinas. Kalaunan ay personal na humingi ng tawad si Duterte sa Jewish community dahil sa pahayag na ito. Sabi naman ng pamilya Aquino, kung pag-aaralan ang kasaysayan, makikita na iba ang ginawa kay Ninoy sa pinagdaanan ngayon ni Duterte. Ito namang mga kalyado ni Ninoy, ito namang kamag-anak ni Ninoy, umiepal pa eh. Isa pa kayo. Di ba? Ganun ang pag-interpret ng isang bagay. Huwag niyong iaalis sa konteksto. Ako kung ako anak ni Tatay Digong, no way, hell no. Hindi ako papayag i-compare yung tatay kong si Tatay Digong kay Ninoy. No way. Tapos kayo pa nagsasalitang ganyan. And ina-out of context nyo yung sinasabi ni BP Sara. Inililigaw nyo kayong mga Aquino, mga dilaw. Huwag na kayong makisawsaw. Yung pagbaril lang. Yung krimen sa airport. And at the same time, the people involved galing sa isang angkan. Period. Pambihira itong mga to. Nagbabalita mula sa front. Ay nako. Next topic po tayo. Ito, matindi ito. Amy out. At meron pang 2 susunod. Naaalis na rin. Hindi ikinampanya ni Pangulong Bongbong Marcos ang kapatid niyang si Senator Amy Marcos sa campaign rallies ng administration ticket sa Cavite at Laguna nitong weekend. May koneksyon kaya yan sa posisyon ng senadora sa pagpapaaresto kay dating Pangulong Rodrigo Duterte? Narito ang aking report. Kahit ilang beses nang umabsent noon sa kampanya ng Alyansa para sa Bagong Pilipinas sa Senator Amy Marcos, hindi siya nakakalimutang ikampanya sa entablado ng kanyang kapatid na si Pangulong Bongbong Marcos. Pero sa campaign rally nitong Biyernes sa Cavite at nitong Sabado sa Laguna, kung saan absent na naman ang senadora, hindi na siya binanggit ng Pangulo. Magkaisa po tayo sa ating alyansa. At huwag natin gawing alyansa lamang nitong 11. Ay, medyo nadulas siya ron. Medyo nadala. 10. Kasi 12 po yan eh. 10 tapos, mali itong 11. Sige. Anong ibig niya sabihin? Si Amy wala. Medyo nadulas lang siya ng 10. So, sino pa yung isa? Eto, may mga nagsasabi, okay? May nagme-message sa akin galing sa mga lihitimong taga-suporta at lihitimong apelyido. Isang lihitimong kilalang apelyido dito sa Pilipinas. Okay? Ang sinasabi, eto. Si Amy, tinatabangan na dito. I don't know if it's true or not o ginagamit lang ni Amy ang Duterte, basta para sa akin, huwag niyong iboboto si Amy. Yan diretsahan sinasabi ko, wala akong tiwala. Pero kung umalis si Amy ng tuluyan, that's good. Dahil di umano, meron pang 2 susunod. Kayong matitinong senador dyan,
at alam ninyo sa sarili ninyo na yung pagkakahuli kay Tatay Digong ay illegal, ay kidnapping sa layman, at para sa mga abogado, tinatawag nilang extra rendition, umalis na kayo dyan. Kasi hindi kayo pwedeng sumasayaw sa dalawang ilog. Anong klase kayong magiging senador kung naniniwala na kayo na mali ang pagkaka-aresto at nandiyan pa kayo? Diba? So yun ang balita. They will stand na mali talaga eh. Mali talaga yung ginawa nila Marcos dito sa aresto. But antayin natin. Antayin natin. Posibleng dalawa yun pa. But posible pa nga maging tatlo. Okay? So antayin natin at napakaganda ng development kung isa-isa na po itong bibitaw dito sa team ni Marcos. But definitely, medyo mahina ang tukso dahil of course, incumbent eh. Nakaupo si Marcos. So may pera yan. May makinarya yan. May power yan. May control yan. So kung ikaw ay takot sa kaso at ikaw ay may parang palakol na nakaganyan sa yung kaso, pag umalis ka dyan, sigurado buhay ang kaso mo. Diba? Hindi natin maalis dahil it will give alyansa a bad taste pagka isa-isa na pong nag-alisan dyan. No? Pero antayin po natin kung totoo man to or hindi, antayin natin kung kakayanin nila kasi pag umalis sila dyan, definitely they will need to be an independent. At to be an independent candidate, kailangan malakas ka. Kailangan may pera ka. Meron dyan mayaman Isa sa pinakamayaman sa Pilipinas. Alis ka na dyan, kaya mo maging independent. Isa sa pinakamayaman na Pilipina. Ay, basta. Alis ka na dyan. Marami kasing advantage pag may partido kayo. No? So siguro, i-gauge muna nila kung aalis ba ako, mananalo ako. Of course, hindi lang yung makikipaglaban para sa Duterte o para sa Tama. Iisipin din yan kung mananalo sila, di ba? Kasi kung hindi rin sila mananalo, they will just stay. Bakit? Dito may power for the meantime. Dito may pera for the meantime habang nakaupo. Dito may makinarya for the meantime habang nakaupo, di ba? So they will just grab, no? Na tao, 11 na kandidato na tumatakbo bilang senador na kasama sa alyansa. Kung bakit 10 o 11 lang sa halip na 12 ang ikinampanya ng Pangulo, ito lang ang sagot ng palasyo. Maliwanag po ang kanyang sinabi at hintayin na lamang po ang susunod na mga rally para malaman po natin kung ano po ba yung Ito si Claire pagkapatungkol sa kapalpakan ni Marcos, laging antayin natin. Tingnan po natin. Hindi ko po alam yan at hindi ko pa nakakausap ang Pangulo patungkol dyan. Pero pagdating sa Duterte, kakasabi lang ni BP Sara meron na siyang reaksyon. Diba? Pero pagkang issue kay Marcos or sa team ni Marcos, titingnan natin. Ang hirap, no, Claire? Ang hirap ipagtanggol ng presidente mo. Ay, nako. ibig niya talagang sabihin dito. Absent din sa Cavite at Laguna Sorte Uy. si Camille Villar. Naku, si Villar absent. Si Villar kaya mag-independent. Maging sa kampanya ng alyansa sa Tacloban, Leyte, wala pareho sina Villar at Senator Amy. Pero hindi tulad ng senadora, ikinampanya pa rin ni PBBM si Pero nadulas siya. Kinampanya si Camille pero nadulas. Sabi niya 10. Villar sa Ito, tatandaan po natin. Magising na po tayo. Kahit anong klaseng paliwanag ang gawin natin. Sa mga kababayan kong nanonood ngayon, pati kayong mga bashers ko, ikampanya nyo yung inyong mga kamag-anak. Why? Yung election ngayon, ito ang pinakamatinding election na parang 2 tao lang ay iboboto mo. Pag binoto mo yung PDP, it is a vote for Duterte. Pag binoto mo kahit isang kandidato ni Marcos, it is a vote for BBM. It is a vote for Marcos. So 2 lang po ito. Sabihin nyo sa kamag-anak ninyo, you choose. Dahil grabe po ang politika ngayon. This is not against Attorney Vic and Tito Soto. This is not about Pastor Kibuloy and about Abalos. This is about Team Duterte at Team Marcos. Yan lang po yan. Pag binoto nyo ang PDP, parang binoto nyo si Tatay Digong. Pag binoto ninyo ang Team Bangagers,
para nyong binoto si BBM. Your choice. Pati yung mga kakampanyahin yung kamag-anak, kapitbahay, kaklase, katrabaho, their choice. Kayo na pong bahala mamili. Cavite at Laguna. Si Camille Villar, wala po rito. Ang kanyang mga ninuno naman ay tiga Iloilo. Hindi tuloy maiwasang matanong si Senator Amy kung parte pa rin ba siya ng administration slate. Hindi ko alam, hindi ko pa tinatanong, hindi naman kami nag-uusap. Busy raw siya ngayon sa pagdinig tungkol sa pagpapaaresto ng ICC kay dating Pangulong Rodrigo Duterte. May bisibisiyan ako, mahirap mag-aral ng international law. Ang Pilipino ay dapat ilitis sa sariling bansa, sa sariling korte. Yun, sakto. Diba? Alam niyo mga kababayan, ako nagugulon sa kanila. Sinasabi nila walang hustisya sa Pilipinas. That is the very purpose kaya mo dinala si Tatay Digong doon. Pero si Roque, pauuwiin mo sa Pilipinas. Hindi ba kino-contradict nyo sarili nyong mga animal kayo? Diba? Kala ko ba walang hustisya sa Pilipinas? Ba't pinipilit nyong umuwi si Roque? Oh, edi hayaan nyo, litisin siya ng ICC doon. Ito talagang pinatapon nyo lang dahil kalaban ninyo si Marcos ay si PRD. Kalaban nyo lang ang Duterte. Double standard kayo eh. Oh, yung iba pinauuwi nyo rito. Yung gustong umuwi, tinatapon ninyo. Pero pagilinaw ng presidential sister, hindi pa siya kumakala sa alyansa ng administrasyon. No action taken. But the reality is, kung maaalala nyo, mulat sa poll, sinabi ko naman na independent. Dapat mag-independent. Independent daw si Amy. Yung may mga kakayanan dyan, dapat mag-independent. Madadamay kayo talaga. Nakikita nyo yung dagsa ng tao sa Netherlands? That is organic. Nakikita nyo ang kampanya ng PDP ngayon, linggo-linggo. Nationwide. Meron pa sa ibang bansa. That is not a joke. Ha? Buong Pilipinas ang rally ng PDP. At outside Philippines. Nakikita nyo na ang lakas ng PDP. Ipapakita ko sa inyo ang tunay na survey sa susunod na araw. Yung survey nila is just mind conditioning. Ipapakita ko sa inyo yung survey na live. Malakas po talaga ang Team Duterte. Kaya kung ayaw nyong madamay dyan, sa Team Bangagers, mag-independent na lang kayo. Mas mabuti pa. Tingnan nyo si Tulfo. Si Ben Tulfo, independent. Taas sa survey, di ba? Kasi alam ni Ben Tulfo, sabit itong grupo na to. Maniniwala ba kayo na hindi inalok si Ben Tulfo ng kung ano-ano offer? Sa lakas ni Ben Tulfo, sigurado, kung kinuha nga nila dito si Abalos, kulelat eh. Diba? Kung sino-sino nga pinagkukuha dito, wala namang kakwenta-kwenta si Ben Tulfo pa. I'm sure inoferan yun si Ben Tulfo. Kaya lang may paninindigan si Ben Tulfo, alam niya palpak to. Alam niya palpak tong Team Alyansa na ito. Mas mabuti pang mag-independent siya. O, kita nyo, taas niya sa survey. Diba? Alam yun. Sino nandiyan dyan? Old school politics. Tara po. May nagawa ba dati? Maybe not all. Pero madami dyan. Sagot naman ng campaign manager ng alyansa. If that is her stand, then we will respect her stand, no? So, mas mabuti na nga sinabi niya yun, at least alam namin ang stand niya. Ngayon, another characteristic of Marcos or BBM. Mabuti na lang sinabi ni Amy yun. At least alam namin yun ang stand niya. Puro niya. Ganyan. Si Marcos, hindi siya aamin ng isang bagay na siya ang magpapagalaw. Halimbawa, si PRRD. Hindi niya inaamin na siya ang nagpadala sa Netherlands. Ano sinasabi niya? Inutos nila. Di ba? Puro siya nila, niya, siya. Inutos nila ng ICC at ng Interpol. He will not take responsibility. Hindi ganyan ang alam kong leader. Ang leader, blame it on me. Kahit kasalanan ninyo, you blame it on me. Ang boss, kasalanan nyo. Pero ako payaman, ako powerful, it's all about me and me. Because I am the king. Yung po ang difference. Tingnan nyo si PRRD. Sabi niya, gawin ninyo yung trabaho ninyong mga pulis. Pag may pumalag, alam nyo na ang gagawin. And then, ako mananagot. Ako. Look at the difference of BBM and PRRD. Yung isa, hindi niya masabihan, madiretso.
PRRD naman, kahit hindi niya kasalanan, inaako niya. Ganun po katindi. Ang bayan ko'y pinagpala pagkat sa amin pinigay ang isang biyaya. Biyaya na mag-aahon sa hirap at dilim ng kahapon at sa bawat Pilipino'y magtatanggol. Sa bayan ko dati laganap, pang-api at dusa sa aming mga mahihirap. Ngunit ikaw ay dumating, sagot sa aming mga dalangin. Muli kaming babangon, mabuhay ka, Tatay Digong. Ama, maraming salamat. Aming mga mata'y minuhulat, gawain ng masasamay iyong isiniwalat. Ikaw lang ang pag-asa naming lahat. Pinamatay niya ako, umiiyak ako. Pilipinas, muling makikilala at itataas. Katahimik ay maghahari, sa ating puso'y mamamayani. Mga ngiti sa labi, di mapapawi. Mabuhay ka, Tatay Digong, maraming salamat. Ang malasakit sa Pilipino ay walang kasing tapat. Ika'y paglalaban ng iyong mga anak. Tunay kang biyaya sa bansang Pilipinas. Haba. Irene Oikawa, vocal. Nay, ito na yung bayad ko sa isa, ano? O, kunin mo yung isa. Isa muna, iyan, no? Tapos, isa pa, di ba? 4 dapat na sardinas, eh. O, yan. 3 na. Pang-4 na sardinas. O, okay na.